may ticket na nga pala kami pa uwing Pilipinas, kaya ayan, kinuha ko na ang aming malita para makapag-start na mag-impake ng aming mga dadalhin. So ayan, bilis ko mag-ligpit, lahat ng gamit linagay ko na dyan para isahan na lang at walang maiiwan na mga gusto naming dadalhin. So ayan, ngayong araw pa lang aming flight at maaga kaming pupunta sa airport. Punta nga kami sa airport, sa international airport dito sa Lahore. So ayan po yung view ng kanilang international airport. At yan, habang naghihintay kami ng aming flight. So dito na nga pala kami sa waiting area sa Al-Allama Iqbal International Airport. At hinihintay namin ang aming flight papuntang Abu Dhabi. So ayan, wala pang katao-tao, hindi masyado maraming tao, kaya ayan, hindi naman gaano kalaki ang airport dito, maliit lang siya, parang General Santos City lang or Davao Airport lang, hindi siya masyado malaki na maliit lang. So ayan na nga pala, lilipad na kami papuntang Abu Dhabi at sobrang alas 8 na ng gabi yan sa Lahore Airport at palipad na kami papuntang Abu Dhabi. So sobrang lungkot namin dyan, siyempre may iwan na namin ang bansang Pakistan at yung nanay ng aking asawa ay wala siyang kasama. So dumating na nga kami sa airport ng Abu Dhabi at ayan, waiting naman kami sa aming flight papuntang Pilipinas. So hinihintay naman namin ang aming lipad pa Pilipinas. So ayan, sa mga gabi na yan, sobrang pagod na kami kasi oras na ng tulog sa Lahore or Pakistan. So lilipad naman ulit kami papuntang Manila. So ang aking anak ay sobrang tulog na kasi oras na ng kanyang tulog sa Pakistan. Lilipad na naman kami ulit papuntang Manila. So ito pa yung pinakamahabang flight kasi 8 to 9 hours siya. At ang haba-haba ng upunan sa airplane at sobrang nakakangalay rin magupo sa airplane, lalo na pag may anak ka na maliit na nakahiga sa iyo or nakahiga sa iyong legs. So ayan, sa mga gabi na yan, sobrang lungkot namin kasi iniisip namin yung nanay ng aking asawa ay wala siyang kasama at wala siyang natirang anak doon sa Pakistan. Kasi ang kanyang kapatid ng aking asawa ay kakalipad lang nung isang buwan papuntang ibang bansa kasama ang kanyang pamilya. So yun, wala siyang maaasahan doon kung may magkasakit man siya, malayo ang bahay ng kanyang mga kapatid. Pero pinupuntahan naman siya ng kanyang mga kapatid at doon din minsan nag-stay yung kanyang bunsong kapatid na babae. So pero iniisip din namin ang kanyang kapakanan doon. Ganyan pala ang ginagawa ng aking anak sa loob ng eroplano. Hindi siya umiiyak, yung tipong sobrang kulit lang. Lahat ng nasa unahan namin na nakaupo ay kinukulit. At yan, lahat ng mga nakalagay dyan na dinalaro. At patingin-tingin din yan sa bintana, naglalaro din. After 8 hours and 20 minutes, ayan, maglalanded na kami sa Ninoy Aquino International Airport. So sobrang saya ko niyan kasi after 3 years, maapakan ko ulit ang aking bansang sinilangan. At siyempre, ang saya ko rin kasi first time ng aking anak makapunta sa pangalawang country niya.
So sobrang saya. At siyempre yung mga kapatid ko hindi nila alam yan na nasa Manila na pala kami. Kasi surprise ko sila na dito na kami sa Manila. Hindi ko sinabi sa kanila na umuwi na kami kasi ang tagal nila naghihintay at lagi ako nagsasabi na uuwi kami pero hindi naman natutuloy. So yun, nahiya na ako magsabi na kasi lagi naman din natutuloy. So yan, hindi ko sinabi na nasa Manila na pala kami at ganitong date ang dating namin sa Manila. متجهين إلا في المناطق المخصصة للتدخين ذات المبنى المقعد. نرجو تكونوا قد استمتعتم برحلتكم معنا ويسرنا أننا قمنا بخدمتكم اليوم وسرنا الترحيب مجددا. Nasa baba na pala kami at yun, halos lahat tatayo na para kunin ang kanilang mga bag. So ayan, nasa labas na kami at papunta na sa immigration area para naman ma-stamping ang aming mga passport. So ayan, sobrang haba dyan ng pila at hinihintay ko yung aking asawa kasi doon yung i-arrival. Yes, May baggage area na pala kami at kunin namin ang aming mga maleta. So ayan, nakuha na namin ang isang maleta at hinihintay pa namin ang dalawa. So ayan, sobrang supportive ng aking asawa at sobrang matulungin niya. So ayan na yung pangatlong maleta namin at wala na kami nakita na namin lahat ng aming mga bagahe. Ayan na yung pangatlo. So yun, pagkatapos namin pala dyan ay pinalitan ko agad yung aking anak at dito na kami ngayon sa aming tinutuluyan na hotel. So ayan po yung aming tinutuluyan na hotel dito sa Malati. So sobrang pagod namin kasi ilang oras yung biyahe namin at upo namin sa eroplano. So gustong gusto na naman magpahinga kasi sobrang nakakangalay mag-upo sa loob ng eroplano. So ayan po yung aming pansamantalang tinutuluyan at 3 days nga pala ang booking namin dito at lipat naman ulit kami sa isang hotel sa Pasay para doon mas malapit sa mga gusto naming pupuntahan. So hanggang dito lang at maraming salamat at ingat po kayo.